Hi guys, it's our official first day for our first international trip going to Kuala Lumpur, Malaysia. Nandito na kami sa aming first hotel. It's May 4 at ang oras na ay 2:30 PM. So ngayon naka-check-in kami ngayon dito sa My Stay Hotel BGC West. Hindi namin pinili yung hotel namin kasi sobrang convenient na lang, malapit sa airport. F yan. Malapit sa kainan. Malapit sa kainan, malapit sa airport. It's just 15 minutes away. So ganun kami lagi pag kami ay mag-flight, lagi kaming napunta ng 1 day in advance para syempre hindi malate kasi syempre malayong amin. Galing pa kaming Mulanay nung kahapon. Tapos ngayon, sa Lucena kami tumulog tapos doon kami nag-stay sa bahay namin sa Lucena. Tapos ngayon dito kami sa Lucena and tomorrow is going to be our flight going to Kuala Lumpur, Malaysia. So pinili namin hotel. Ulit. BGC, My Stay Hotel BGC West. Yeah. Super ganda. Papakita namin guys. Yan guys. So ang My Stay, marami silang hotel dito sa BGC. May My Stay Hotel, BGC South, East, tapos dito sa amin ay yung West kasi dito yung pinakamalapit sa NAIA Terminal 3 which is ang aming terminal tomorrow. So ayun guys, kung kayo naghahanap ng maganda at saka budget-friendly na hotel, so dito na kayo sa My Stay Hotel BGC West. So ngayon ay i-tutor namin kayo dito sa aming room. And guys, let's have a room tour. So andito kami ngayon sa 4th floor ng My Stay BGC West. So ito yung elevator. Ito yung aming room 401. Yan, so let's go. So let's have our key. Yan. Wow. That, guys. Yan, ito yung kanilang room. This is the Queen Deluxe room. Yan. Ang kanilang interior, very industrial vibe. Yan. Tingnan niyo yung lagay ng kanilang mga hanger. Yan. And pagkapasok, yan yun siya. Ay, malaking full LED mirror. Yan, sa Cortex OOTD. So bukas, OOTD tayo dito. And here's our OOTD. Yan, tapos nandito yung kanilang comfort room. So yan, may shower and mirror. Super nice. Yan, hot and cold shower. Then they have hair body gel here, a sink, and a bowl, and towel. Yan, tissue. Tapos dito naman sa left side, merong table, dalawang chair, and then a lamp. So meron din dun sa labas na water refilling station. So yan, yun ang pinakamaganda dito. And balita ko malakas ang wifi, so mamaya tatry natin yung wifi. So ito yung complimentary na water. So pwede ka refill anytime. Yan, only sa labas. So they have a bedside table here. And here's the bed, the queen size bed, and a huge artwork. And may lamp, ilaw yan. Tapos nandito yung TV, and another mirror yan. Daming mirror. And meron din dito sa bitan ulit, hanger ng mga inyong clothes. Asa dito yung bag namin. Asa dito yung aming dalawang maleta. Yan. Yan guys, napakalinis dito, napakabango, napakatahimik. Yan. Sobrang perfect pag kayo ay gusto niyo maagap sa inyong flight. Dito ka nag-stay sa My Stay BGC Hotel West. My Stay Hotel BGC West. Yan. The next day. Hi guys, we're gonna enter na the immigration. It's our first time. Kinakabahan na kami. Nandito na kami sa immigration. Yan, here's our boarding pass, our passport, and ang ating mga documents. Ang ating napaka-OA na documents. Sobrang daming pinrepare. At least prepare. Mahalaga prepare. Mamaya sasabihin ko sa inyo kung ano yung dapat yung i-prepare na mga documents. Yan, naka-organize. Nakalagay pa. Yan. Kinakabahan na kami guys, mixed emotion. Sobrang excited na ako, kinakabahan. Let's go guys, let's go to Kuala Lumpur, Malaysia. A few moments later. Hi guys. Nandito na kami ngayon sa boarding gate. Finally. So we just passed the immigration. Kaya kayo kapalitan. Yan o. And nandito kami sa may boarding gate na namin. Nahanap namin yung boarding gate namin. And speechless pa rin ako. Again, it's our first international travel. And sobra talaga nakakaba. Sobrang mixed emotion. Kaba, saya, excited. Ngayon sobrang nakahinga na ng maluwag because we just passed the immigration. So ang tinanong lang sa akin muna, so ano nga ba yung mga tinanong sa amin sa immigration as a first time traveler abroad. So tinanong sa akin, so anong gagawin doon? So of course for vacation, sinong kasama ko? Of course my wife. And ilang days kayo mag-i-stay? So I said 4 days. So just gonna stay for 4 days. And kung anong trabaho. So para sa mga DepEd teacher, so mahalaga na mahalaga yung travel authority. So yun talaga ang inyong magiging isang data. Pag meron ka nun, okay na. Makakahinga ka na talaga agad ng maluwag. Wala ka na dapat isipin. Pero syempre, mamaya sasabihin ko sa inyo, ano pa yung mga dapat nating i-prepare kung sakaling. Kasi iba-iba naman yung mga immigration officer. Pwede nila, meron silang iba't ibang tanong. So yun lang yung tinanong sa akin. Sa'yo, mahal ko, anong tinanong sa iyo? Tinanong sa akin, ganun din halos. So, sino daw yung kasama ko? So, sinabi ko, ako magta-travel po with my husband. And then, anong purpose mo doon? Yan, sabi ko, for vacation po. Yan. Then, kailan kayo babalik? So, sinabi ko, May 8 po. Ganun. And then, nung kinuha na niya yung travel authority ko, anong trabaho mo pala? Then sabi ko, teacher. So, nasa lang travel authority mo? And then, binigay ko na. Tapos may
ine-encode siya doon. And then after nun, may tinanong lang siya na kung ano yung tinuturo kong subject and kung anong grade level. Yun lang, and then okay na daw niya. Yun. So pag dapat teacher, ang number one na kailangan i-prepare na document is the travel authority. So yung amin, baka may mag-comment dyan kung ilang araw bago kami magsabit ng travel authority. So yung amin ay parang 3 months. Kung gusto talaga maka-sure, kailangan 3 months prepare na agad yung inyong mga documents para maipasa sa division office and then hanggang sa regional office. So yun yung aming preparation time, 3 months. So nakalagay naman dun, pwede namang 60 days or 1 month, pero mas maganda, mas maagap. And ito yung mga pinrepare namin. Ano naman yung mga iba pang kailangan i-prepare kung sakaling itanong rin sa inyo. Ito hindi na rin naman naitanong sa amin, kundi yung travel authority lang. So nag-prepare kami ng mga ganito, mga folder. Yan. Para syempre madaling makuha, ma-organize. And ito yung sa kanya, ito yung sa akin. So ito yung mga pinrepare namin. So yun, nakasulat na yun dyan. So yung una ay yung May label pa yan. travel authority at saka COE. So kapag kayo ay government employee, kailangan ng COE and travel authority. Tapos ang kasunod ay hotel booking. Yan, pinrepare din namin yung hotel booking and flight itinerary. So yan. So yung flight itinerary, makikita nyo yung pagkabayad nyo ng inyong ticket, isasend na sa inyo ng inyong airline, yung inyong flight itinerary. Of course, kailangan ng hotel booking. Yan, ito yung hotel booking. Sa Agoda kami nag-book. So booking confirmation. Next ay, kumuha rin kami ng bank statement sa aming bangko tsaka payslip kung sakali man kahit hindi naman tinanong. Kaya wala lang Please lang. na-research na rin naman kasi namin kasi sa iba may nagtanong daw na kailangan daw ng bank statement. So, yun. Yun, dala namin ng bank statement. Next ay birth certificate and marriage certificate, pinrepare din namin. And yun lang. Tapos ano pa? Lilista ko na lang yung ibang mga requirements dito na dito. First ID ninyo, dahil ninyo yung defense. Oh yes, yun pala. Word. COE. Hinanapan din pala kami ng ID kanina. So, dalhin nyo na rin yung inyong company ID. Pag naman student ID, yung student ID. So, yun lang. So, pag meron kayong mga tanong, pwede nyo i-comment dyan sa comment box section. And, ayun, maghintay na lang kami ng flight. Di pa. We're going to Malaysia, guys. It's our first international flight. It's our first international country. Yes. Napili namin ay Kuala Lumpur, Malaysia. So, bakit Kuala Lumpur? Pinakamura kasi. Yun isa sa mga dahilan. Like, it's one of the cheapest flight ng AirAsia is Manila to Kuala Lumpur. So, yun muna. And next ay, madali siyang i-DIY travel. So, as a DIY traveler, na-research ko na isa sa pinakamadaling i-DIY is ang Kuala Lumpur. And you know us guys na we love do-it-yourself trip. So, never kaming nag-travel agency and laging DIY. So, ito daw yung pinakamadaling i-DIY kasi madali yung Grab, madali yung transportation, malapit sa lahat. Ang Kuala Lumpur, malapit sa mga tourist spots. So, yun yung isa sa mga dahilan. And of course, ano ba? Kuala Lumpur, of course, is ano naman. I think it's a melting pot of culture. Oh, melting pot of culture. Kasi na-research ko na, yan. I mean, maraming iba't ibang klaseng tao yung naandun na research ko. May mga Malay, Chinese, Indian. So, meron silang Indian town and then Chinese, Chinatown. So, talagang diverse yung Malaysia. So, marami kang makikita iba't ibang foreigner. So, napakagandang destination para sa unang international flight namin. So, yun guys. See you guys. Dito na muna kami sa aming boarding gate. Doon na lang ulit pag kami nasa plane. Ayun guys, dadagdag pala namin yung mga requirements ay yung bago kayo pumunta dito. So 3 days before your flight, you need to fill up your e-travel form sa eGov app. So doon kami nag-fill up ng e-travel. So lagay ko na lang dito. Yan. And of course, your travel tax. So lahat ng tourists going abroad, you need to pay your travel tax. So ito yung price, 1,620 if I'm not mistaken. So lalagay ko na lang dito. Yan. Per person. Pwedeng online, pwede kayo dito mag-book. I mean, magbayad ng travel tax. Yan dito. Sa Tieza, basta Tieza yun. Nalagyan dito yung specific na website. And pwede rin naman dito magbayad ng inyong travel tax. Pero kami, we prefer the online payment kasi mas madali hindi na namin kailangan pumila dun sa travel tax counter. So ano pa bang kailangan? Passport, of course. Never forget your passport. It needs to be 6 months before the expiry ang validity. Yo. Welcome. Guys. Ayaw kay sir.